At para naman sa ating ikonsulta mo, pag-uusapan natin ang paglinang ng talento lalo na sa sports at kung paano ito maaaring pagkakitaan in the future. Kasama natin ngayong umaga si Attorney Tonicito Umali, Assistant Secretary Legal and Administrative Affairs ng Department of Education and in charge ng Palarong Pambansa. Ayun, good morning. Good morning po, Attorney Mark. Si Rina, ang sports natin. Paano po pagkakakitaan yung sa sports po natin, yung mga talento po natin? Kailangan pa po ba? Kasi usong-uso na po ngayon yung talent identification test, di ba? Nauuso na po yan para alam natin kung sang sports tayo. Kailangan pa po ba natin yan? Tama yan, Ms. Rina, kailangan po natin yan. Sa ngayon, meron po tayong isinusulong yung tinatawag po nating K-12 program ng kagawaran ng edukasyon na kung saan pagtungtong po ng ating mga anak sa senior high school, yung grades 11 to 12, pagkatapos po ng dating fourth year high school na tinatawag po natin junior high school, ay makakapamili po ang mga bata kung ano pong track o linya ang nais nilang tahakin. At ang pagpipilian po dyan ay academic track, tech-voc track, arts track, at yung panghuli po ay yung sports track. Pag ito po ang pinili nila, yun po yung sinasabi po natin na mapaghuhusay yung kanilang talento sa palakasan. Maaari po silang maging mahusay na trainer, coach, o maski mahusay na manlalaro. Depende po sa palakasan na nais po nilang piliin doon po sa ating senior high school. Paano naman po pag kunwari ito yung gusto mong sports pero ang sinabi sa'yo doon sa school, mas bagay ka dito kasi mas matangkad ka, mas pwede ka dito sa itong sport na to? Maaari pong mag-adjust yung bata o kaya po tutulungan po natin, Ms. Rina, na maghanap siya ng paaralan na mayroon pong pasilidad na aakma dun sa palakasan na gusto po niya o talento niya. Ito pong school na to is for scholarship po ba to ng mga athletes natin or some of them 50% off or some of them pay na? Yung senior high school program natin is totally free kasi this will be part of high school. At ang sabi sa Saligang Batas, ang ating estado o ang pamahalaan ay dapat magpatupad ng isang sistema ng libreng pampublikong edukasyon, elementarya at sekundarya. Yung sinasabi po ninyo rin, Ms. Rina, pwede natin iugnayan dun sa isinusulong na batas sa Kongreso. Si Kong Irene, champion yan. I'm sure magiging champion uli yan. Nitong Sports Academy. Dito, maring ang konsepto nito ay maring libre dahil binabalangkas pa lamang itong batas na ito o yung sinasabi po ninyo na may partial scholarship. Yung support naman po ng government natin pagdating dyan, malaki din po ba yung support na binibigay ng government? Yes. As we speak right now, we have 17 schools for sports. At sila po ay, pag pinag-usapan po ang suporta, ay mayroon pong dagdag na budget na hindi po nakukuha ng isang regular na high school. Yun ang pinag-usapan po natin sa ngayon. Yung mangyayari po sa K-12 po natin, pag pinatupad na yung senior high school offering the sports track, talaga pong bubuhusan po dapat ng pamahalaan ng pasilidad, ng budget, yung mga paaralan na matutukoy po natin na magbibigay ng sports track. Sa 2015, attorney, kasama na ba yung budget na pinag-usapan natin, yung 2015 budget o wala pa? Meron. Kong Erin. In fact, ngayong 2014 pa lamang, Kong Erin, we intend to construct more or less 10,000 classrooms for our senior high school program and another 20,000, hindi po bababa dyan, classrooms pagdating po ng 2015. Lahat po yan, hindi po yan para sa kasalukuyang elementary to junior high school, para po dapat yan sa senior high school. Attorney, if I may just ask, 17 kanyang schools, where are these schools located? Are they all basically in Manila? Because we have been to several provinces na we give lectures, parang grassroots kami. No? So basically, my question is, alam naman natin na dito sa Manila, maganda ang support more or less sa sports. No? And it is really the far-flung areas where the good batang Pinoy athletes are found. No? So where are these 17 schools located? At least one for each region. Oh, that's and when I say at least one, for example, in 4A,
meron pong lumalampas pa. Yes. Dahil may mga Depende sa laki ng region. Opo, at, pero yung tinusuporta doon ng DepEd isa lang. Pero dahil nga po yung pamahalang lokal halimbawa ay may programa para po sa sports, Yes. tumutukoy din po sila ng ibang paaralan na binubusan po nila ng pondo para makagawa ng pasilidad na kinakailangan sa sports. And is there a specific criteria para makapasok yung mga bata sa mga eskwelahang ito? Or basta lang gusto kong mag-sports, pwede na ako? You could say may special criteria dahil hinahanap din natin yung more or Siyempre less mag-e-excel. yes, yung nice ang kaibahan po nitong pinag-usapan natin yung ginagawa ngayon ng DepEd po na wala pa po sa K-12, even before K-12 we have this special school for sports, ay meron po tayong special curriculum na medyo flexible po tayo in a way na hindi po nakukompromiso yung academic component ng curriculum. Ngunit inuunawa po natin yung sitwasyon ng ating mga batang manlalaro na kailangan din nila mag-ensayo. Kaya medyo flexible po tayo. Meron din tayong mga... Mas may leeway. Yes, may leeway. Exactly As po. like what sports naman yung tututukan dito sa K-12? Anong mga klaseng sports tayo pwedeng tutukan ng DepEd na mas mapapalakas pa dahil ito yung mga nakakakuha tayo ng mga medalya? Oo. Binanggit po ninyo yung Attorney Reggie, yung mga sports na pwede po tayong magkaroon ng medalya. Meron pong 4 na sports na naisama po ngayon. Naisama po ngayon sa palarong pambansa. Yung mabilis ko sagot, Attorney Reggie, doon sa tanong po ninyo, wala po sa batas na nakalagay kung anong palakasan. Ngunit yung mga sports na wushu, billiards, dinagdag po yan. Really? Wrestling, ngayon sa palarong pambansa, dahil yan po ang sinulo ng Philippine Sports Commission po natin. So, hindi po talaga nakadisenyo itong sports track natin doon lamang sa palakasan na maaari tayo manalo ng medalya, maaari rin pong hindi depende sa pasilidad na meron tayo. Yan, napakagandang meron na tayong ganyan innovation sa K-12. At least mas focus na yung pag-aaral ng mga bata natin. Yes, sir. Tama po yan, Attorney. Sir, pa-promote naman po ng schools nyo at saka yung paano po nila madedevelop yung talent nila pag pumasok sila dun sa inyong school. Opo. Atin pong hinihikayat ang atin pong mga batang manlalaro, ang ating mga mag-aaral na may hilig po sa sports pagdating po ng ating K-12 full implementation, which means in the years 2016 to 2018, atin pong ikonsidera ng mabuti na magtungo dito sa tinatawag nating sports track at tayo po'y makakaasa na hindi lamang po malilinang ang inyong talento po rito, kundi mabibigyan po kayo ng pagkakataon na tulad po na sinabi ni Ms. Rina, kumita ni Kong Erin, ni Attorney Regent, at lahat ng mga kasamahan po natin dito na ginagamit po ang inyong talento sa sports. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, ASEC, to Sito Omali, ang Assistant Secretary for Legal and Administrative Affairs ng Department of Education at in charge ng Palarong Pambansa.